Nawala ang mundo ko nang mamatay si Javier, pero buhay pa rin ako, at handa nang muling lumaban. Hello, my name is Raya, I am 35 years old. Nakatira ako sa isang tahimik na bayan sa Laguna, sa bayan ng Liliw, kilala sa malamig nitong hangin at makukulay na pamilihan. Nangyari ang kwentong ito matapos mawala sa akin ang aking asawa, si Javier. Isang araw na tila bumagsak ang lahat ng liwanag sa buhay ko. Ngunit sa kabila ng lungkot, may apoy na unti-unting sumiklab sa puso ko, isang apoy na hindi ko inaasahan. Lumaki ako bilang simpleng ina at asawa sa isang maliit na bahay sa tabi ng palengke. Si Javier ang naging sandigan ko, at ang aming anak na si Emil, 12 taong gulang, ang aming pag-asa. Nang pumanaw si Javier, naramdaman kong parang nilamon ako ng kawalan. Sa Liliw, kung saan ang mga tao ay tahimik at palihim sa kanilang mga usapan, mahirap ang maghanap ng ginhawa. Sa araw na iyon, nakita ko si Emil na nakaupo sa sulok ng sala, yakap-yakap ang mga tuhod niya, mukha niyang seryoso at tila napabilis ang pagtanda sa kanya. Habang nakatayo ako sa harap ng sirang salamin sa pasilyo, suot ang lumang itim na bestida na hinding-hindi ko na isinusuot mula pa noong burol ni Javier, naaalala ko ang mga sabi niya noon na bagay sa akin ang bestidang iyon. Ngunit hindi ko siya ginamit para kay Javier, ginamit ko ito para sa sarili ko. Kailangan kong maalala na bago ako naging biyuda, ako ay isang babae pa rin. Ang aming bahay ay unti-unting lumamig, ang tinapay ay pinapalambot namin sa gatas, para hindi masaktan ang gilagid ni Emil. Ang mga sapatos niya ay sira na sa ilalim, at kahit na nagtatrabaho siya sa palengke bilang tagapasa ng mga paninda, madalang siyang mabigyan ng kahit isang tako. Sa gabi, niluluha ko ang mga iyak niya na naririnig ko mula sa kabilang kwarto, habang nakahiga ako sa lumang sofa, nakabalot sa pulang sutana na parang kumot sa lamig ng puso. Isang hapon, tinanong ko siya, Emil, kung makahanap ako ng trabaho, magagalit ka ba? Dahan-dahan niyang tiningala ang mga mata ko, at sa pagkakatigil na parang tumagal ng isang siglo, tumango siya. Gawin mo ang kailangan mo, nanay. At sa gabing iyon, nagsuot ako ng asul na seda na bestida at mga mababang takong na matagal ko nang hindi ginagamit. Tinakpan ko ang mukha ko ng payak na alampay at sumakay ng jeep papuntang Sta. Rosa. Doon, sa isang pabrika ng tsokolete, naghahanap sila ng mga tagalinis. Ang lalaki na punong abala, may mga bagbag sa mata at pagod na tingin, pinanood ako ng ilang saglit. Simulan mo sa Lunes. Nasa resepsyon ang uniforme mo, sabi niya sa malalim at magaspang na boses. Pag-uwi ko, si Emil ay gising pa, niyakap niya ako ng mahigpit, parang gusto akong protektahan, na may bigat at lambing na hindi ko naramdaman sa mahabang panahon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, umiyak ako nang hindi nagtago. Simula noon, nagbago ang aming mga hapon. Umuuwi ako na nakasuot ng uniforme na kulay asul, basa ang buhok sa noo, amoy tsokolate at pawis. Minsan, may mga operator sa pabrika na bumibiro o nagbibigay ng simpleng papuri. Ikinukwento ko ito kay Emil habang nagtatawanan kami, habang nililingkuran niya ako ng tsaan ng lemon balm at hinahaplos ang manggas ng uniforme ko na parang nilalambot ang mga gusot ng araw. Isang gabi, para sa unang beses sa maraming taon, hindi ko sinuot ang lumang t-shirt para matulog. Sa halip, isang lila at satin na kamisola ang aking isinuksok mula sa pinakailalim ng aparador. Buhok ko'y nakabun at nilagyan ko ng gloss ang aking mga labi. Pumasok si Emil na may hawak na tasa ng tsaa, tumigil siya sandali. Nanay, ang ganda mo ngayon, sabi niya na nakababa ang tingin. May nangyaring kumabog sa puso ko, hindi dahil sa lungkot kundi sa isang matinding lambing na hindi ko inaasahan. Alam ko noon na magkasama kaming nagtataguyod, parehong tahimik ngunit matatag. Ngunit hindi pa namin alam kung ano ang mga susunod na darating. Ang tag-ulan sa Liliw ay parang malumanay na luha ng langit, mahina at unti-unti. Sa isang hapon, habang naghihintay ako sa terminal sa tapat ng palengke, nakita ko siya. Suot niya ang cream na Amerikana na may manipis na sinturon, pulang sombrero na bumabalot sa maputlang mukha, at guwantes na hindi naman kailangan pero nagbibigay sa kanya ng eleganteng aura. Nang dumaan siya sa tabi ko, may amoy ng melon at vanilya na sumabog sa hangin. Napalingon siya at tumingin ng diretso sa akin. Pasensya na. Hindi ba ikaw si Olga? Tanong niya na bahagyang nakataas ang ulo. Sandali akong natigilan. Si Olga ay isang pangalang huling narinig ko nang lumipat ang isang matandang kaibigan ko sa Batangas.
Hindi ako si Raisa, sagot ko. Ngumiti siya. Ako si Lilia. Nag-aral tayo sa San Luis, sa boarding school. Naalala mo ba? At agad kong nakilala. Ang mahahabang pilikmata, ang amoy ng fruity lotion, at ang gabing iyon sa dormitoryo nang pumasok siya suot ang isang bukas na panglalaking kamiseta at medyas hanggang tuhod. Ang buong pasilyo ay pinag-uusapan ang kanyang mga pakikipagsapalaran. Ako'y tahimik lamang, pinagmamasdan siya na para bang may nararamdaman na hindi ko maipangalan. Nagkasama kami sa jeep pauwi sa sta. Rosa. Umupo siya sa tabi ko, ang kanyang mga binti ay nakakross, nasasaklaw ng itim na medyas, na nagpapakita ng gilid ng mga mataas niyang boots. Ang Amerikana niya, na bukas, ay naglalantad ng isang blusang may borda. Pinagmamasdan siya ng mga tao sa sasakyan ng walang pagtatago. Ako, nasuot ang aking uniforme sa trabaho, ay parang isang anino lamang. Ano ang ginagawa mo ngayon? Tanong niya habang inaayos ang kanyang bangs gamit ang mga daliri. Tagalinis ako sa pabrika ng tsokolete. Alam mo naman ang buhay, sagot ko. Ako, sa isang kindergarten ako nagtatrabaho pero naghiwalay kami. Nagsimula ulit mula sa simula, sabi niya na parang walang bigat ang nakaraan. Mula noon, madalas siyang dumating. Minsan may dalang pandikoko, minsan naman bigla na lang. Palaging suot ang mga masisikip na sweater, maikling palda, at ang matamis na amoy ng kanyang pabango. Nang makita siya ni Emil sa unang pagkakataon, tila natulala siya, namula, at bumaba ang tingin na para bang hindi niya alam kung paano hawakan ang kanyang katawan. Ang gwapo ng anak mo, sabi ni Lilia habang hinahaplos ang pisngi ni Emil. Parang tatay niya. Tumango ako, hindi sigurado kung dapat ba akong tumawa o huminga ng malalim. Isang gabi, habang nagwawalis sa kusina, pumasok si Lilia nang hindi ko makatok. May dalang aking asul na satin na bestida na uniforme ako. Pwede ko ba itong suotin? Tanong niya na may mahiwagang ngiti. Hindi ko alam ang sasabihin. Pumasok siya sa banyo at nang lumabas, wala siyang sapatos, nakabestidang bahagyang bukas, basa ang buhok. Para bang lumapot ang hangin sa paligid. Nakatayo si Emil sa pasilyo, tila paralizado. Ang mga matang inosente niya ay nakatingin sa mga binti ni Lilia, sa bordang sumilip sa ilalim ng tela. Sa tingin mo ba bagay sa akin? Tanong niya pero ang mga mata niya ay nakatuon kay Emil. Hindi ko nasagot. Sumakit ang dibdib ko, parang may punit sa loob. Gabi iyon, narinig ko ang mga yabag ni Emil sa loob ng kwarto, ang kaluskos ng kutson, at ang paghinga na pilit na pinipigil. Ang imahe ni Lilia sa aking bestida ay hindi lumipas sa isip ko. Kinabukasan, wala na si Lilia. Sa mesa, iniwan niya ang isang sulat, salamat sa gabi. Maganda ka pa rin. Nandito lang ako kapag kailangan mo. Hindi nagsalita si Emil sa almusal. Habang hinihiwa ang tinapay, tanong niya nang hindi tumitingin, babalik ba si Ginang Lilia? Umiling ako. Siguro, amoy masarap siya, parang dati ikaw. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na tumusok sa puso. May nagbabago at natatakot akong malaman kung ano. Sa Liliw, natatanggap namin ang malamig na simoy ng taglamig na hindi bigla ang bumagsak, kundi dahan-dahang pumapasok sa mga siwang ng bintana, sa mga walang alpombra na pasilyo, sa mga buto ng mga pagod na tao. Isang gabi, nagsuot ako ng mahabang pulang sweater, walang iba kundi mga manipis na medyas at malambot na tsinelas. Kailangan kong maramdaman ang gaan, hindi sa labas kundi sa loob. Pumasok si Emil sa kusina habang naghahain ako ng tsaa. Tiningnan niya ako ng bahagya at ngumisi. Ulit, walang uniforme ng bahay, sabi niya. Gusto ko lang maramdaman na iba ako. Hindi lang basta nanay, sagot ko ng mahina. Hindi siya sumagot. Hinila niya ang kanyang scarf at pumasok sa kwarto. Mula nang madalas dumalaw si Lilia, may gumalaw sa loob ko, parang nagising ang mga bahagi ng katawan at alaala ko na matagal nang natulog. Nagsimula akong bumili ng mga maliliit na bagay, bagong shampoo na may amoy vanilla, coconut body balm, at mga manipis na medyas na may borda ng lace. Itinago ko ito sa isang drawer sa ilalim ng mga resibo at bill para itong pag-amin sa sarili, buhay pa ako. Isang hapon, biglang dumating si Lilia na walang pasabi. Nakasuot siya ng pulang sweater na sumusunod sa kanyang katawan at maikling palda na nagpapakita ng kanyang hita na natatakpan ng puting medyas. May dalang maliit na pastel sa kamay at ngiti na walang pakialam sa mga labi.
Hindi ako nakatiis na hindi pumunta, sabi niya habang pumapasok at tumitingin kay Emil ng mailihim na ngiti. Hi, kampyon, bati niya. Tumango si Emil, nagtataka, at dali-daling pumasok sa kwarto. Nananatili lang kami ni Lilia sa kusina. Umupo siya, nagtawid ng isang hita sa ibabaw ng isa pa. Ang puting medyas niya ay kumikinang sa malabong ilaw ng bumbilya. Tahimik ang paligid. Siya ay may gusto sa'yo, biglang sabi ko, hindi na napigilan. Umunot ang noo ni Lilia. Bata pa siya. Normal lang iyon. Hindi. Hindi iyon normal. Hindi sa ganitong paraan, bumulong ako. Ano naman ikaw, tanong niya na parang kalmado lang. Nagsiselos ka ba, tanong ko nang hindi ko maintindihan ang sarili. Hindi ko masagot. Tumayo ako at pumasok sa kwarto. Pero sumunod siya ng walang pahintulot, parang anino. Turuan mo akong makita ang tinatago mo, sabi niya habang binubuksan ang drawer nang hindi nagpapaalam. Sinubukan kong pigilan siya, pero hinawakan na niya ang mga medyas na itinago ko. Inilabas niya ito sa liwanag. Ang ganda nito, Raya. Dapat mo itong isuot. Dapat ikaw na muli, sabi niya napapalapit sa akin. Hinipo niya ang lieg ko at ang collarbone ko. Nagsalita siyang parang dasal, naalala ko noong boarding school, tinitingnan mo rin ako, naramdaman mo rin pero natakot ka. Biglang bumukas ang pinto. Nandun si Emil, nakatingin sa amin. Ang tingin niya ay mula sa mga daliri ni Lilia sa balat ko, hanggang sa mga mata ko. Akala ko sa akin ka, bulong niya. At saka siya lumabas, pinagsara ang pinto ng malakas. Naiwan kaming dalawa. Ang hangin ay parang nagyelo. Mali ito, sabi ko na may basag na tinig. Pero kailangan, bulong ni Lilia. Hindi ako sumagot. Gabi iyon, nanatili akong nakaupo sa kusina, suot ang bestida at mga medyas na may borda. Ilang oras kong hinaplos ang gilid ng borda sa hita ko. Pakiramdam ko ay nagkawatak-watak ako, nalilito, na parang nasa bingit ako. Narinig ko ang mga yabag ni Emil, banayad, halos parang bata pa siya. Pero hindi na siya bata at hindi na niya ako tinitingnan ng dati. Kinabukasan, hindi siya nag-almusal kasama ko, hindi nagsalita, sinuot lang ang jacket niya at lumabas na may walang laman na mga mata. Sa bahay, amoy vanilya at saaparin pero wala ng init. Lumipas ang araw, dumilim ang gabi. Sa hating gabi, biglang sumikip ang dibdib ko nang hindi ko pa siya makita. Wala si Emil. Lumabas ako nakasuot ng bestida, may Amerikana, at mga medyas na borda sa ilalim, hindi iniisip, hindi natatakot, parang bawat hakbang ay ang tanging paraan para manatiling buhay. Nagtanong-tanong ako sa mga taxi driver, mga gwardiya, mga tindero. Walang nakakita sa kanya. Nakatulog ang bayan sa lamig ng gabi. Ako lang ang naglalakad, nakasuot ng tsinelas, sa malamig na semento. Hanggang sa makita ko sa madaling araw ang dalawang hanay ng yapak sa putik, isang malaki, isang maliit. Dinala ako nito sa lumang terminal ng mga bus. Huminto ako nang may isang tinig na sumigaw sa likuran ko, si Raya ang kapitbahay sa building. Hinahanap ko ang anak ko. Sumigaw ako nang hindi tumitigil. Mga 2 oras ang lumipas nang tumunog ako sa isang kalawangin na pinto sa San Pablo. Binuksan ito ng isang matandang babae na may apron. Nasa loob si Lilia at isang lalaki, sabi niya. Pumasok ako sa susunod na pinto. Bukas si Lilia, nakasuot ng isang panglalakihang t-shirt na may nakasulat na Malaya. Mula sa loob, narinig ko ang boses ni Emil. Nandun siya, walang sapatos, nakasuot ng pantalon sa bahay at sweatshirt niya. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong ko nang nanginginig ang boses. Gusto kong maramdaman ang pagkawala ko. Gusto kong malaman niya kung ano ang pakiramdam na mawala ako. Humiga ako sa sahig, hindi pumasok kasama nila. Si Lilia, nakatayo, walang emosyon, sinabi, ikaw lang ang iniisip mo, ang lungkot mo, ang medyas mo. Siya gusto lang makita kang buhay. Pinagsuntok ko siya ng mabilis, galit na galit. Nasunog ang kamay ko. Wala siyang reaksyon. Gusto mo ba ng sakit, Raya? Nasa balat mo na, sagot niya. Lumabas kami. Hinawakan ni Emil ang kamay ko. Naglakad kami sa tahimik na bayan para kaming mga takas. Siya ay nakasuot ng tsinelas, ako sa medyas. Gabi iyon, niyakap ko siya. Hinipo ko ang noo niya. Patawarin mo ako, anak. Naligaw ako.
Ako rin, bulong niya. Natakot ako kung paanong tinitingnan siya ni Lilia. Niyakap ko siya, ang amoy niya ay amoy pa rin ng bata. Amoy ng anak ko. Tahimik ang bahay. Mahimbing ang tulog ni Emil, para bang hindi siya nakatulog mula nang umalis si Javier. Naupo ako sa sofa, may hawak na malamig na tasa ng tsaa, nakapatay ang mga ilaw. Tanging ang maputlang liwanag ng buwan ang dumadaan sa kortina ang nagbabantay sa akin. Kinabukasan, tila pareho ang lahat, ngunit iba. Tumingin siya sa akin ng diretsyo, hindi maisama ng loob, kundi maihalo ng awa at lambing, na para bang sinasabi, alam kong ginagawa mo ang lahat. Bumalik kami sa dati naming buhay. Pinakukuluan namin ang mga patatas, bumibili ng tinapay sa tindahan sa kanto, pero ang puwang sa pagitan namin ay naroon pa rin, hindi nakikita, malambot, ngunit mapanganib na parang basag na salamin. Isang hapon, pag-uwi mula sa pabrika, binuksan ko ang mailbox at may nakita akong sobre na kulay ube. Makapalang papel, may kilalang sulat kamay, Raya, ang nakasulat sa unahan. Maikling mensahe, hindi pa ito tapos. Nagsisimula pa lang. Sa Azucena Street sa San Pablo, may bahay na maililang pintuan. Nandoon ang mga sagot. Dalhin mo si Emil. Handa na siya kaysa sa iniisip mo. Nanginginig ang mga daliri ko. Amoy kandila at kanela ang sulat, parang sa balat niya. Parang noong gabing iyon. Si Emil ang unang nakakita. Galing kay Lilia ito, sabi ko. Ano ang gusto mong gawin, tanong ko, natatakot sa sagot. Pumunta tayo. Handa na ako, nanay. Umalis kami bago magbukang liwayway. Ang kalsada ay puti sa hamog na nagyelo. Ang mga puno ay parang mga aninong nakatayo ng matigas. Nakakarga lang kami ng maliit na maleta at termo ng mainit na tsaa. Tahimik kami, pero nararamdaman ko ang init ng braso niya sa akin. Tinanggap kami ng San Pablo na may malamig na hangin. Ang Azucena Street ay isa sa mga hindi nakikita sa mapa, mga mabababang bahay, mga aso na tahol sa likod ng kalawangin na bakod. Sa dulo, nakita ko ang lilang pinto, luma na, may gintong kandado sa hugis ng kalahating buwan. Nasa harap nito, may isang babae na may kulay abo na alampay at malalalim na matang kulay abo na naghihintay sa akin. Raya, matagal na kitang hinihintay, sabi niya. Sa loob, ang bahay ay mainit, amoy rosemary, natunaw na kandila at usok ng fireplace. Sa mga pader, mga lumang larawan ng mga babae mula sa iba't ibang panahon, may suot na mahahabang bestida, may iba na nakasuot ng pantalon na pangpangisda. Sa isa sa mga larawan, nandoon si Lilia, ako, at isang babae na si Ina. Naalala ko siya bilang isang bulong sa mga pasilyo ng boarding school. Galing ka sa isang lahi na hindi lang basta umiiral, sabi ng babae. Ang mga lahi mo ay nakakita ng higit pa, nagbukas ng mga pagnanasa, nagsara ng mga sugat, at minsan, sumira. Hinawakan ko ang kamay ni Emil. Malamig pero matatag. Hindi ka lang ina, Raya. Isa kang daluyan, isang apoy. Gabi iyon, hindi ako nakatulog. Naglakad-lakad ako sa bahay habang si Emil, nakabalot sa kumot, ay tahimik na nakatingin sa apoy. Minsan, tinitigan niya ako ng mabuti, parang sinusubukan akong tandaan. Nanay, bumulong siya, alam mo ba na nag-iba ang kulay ng mata mo kapag galit ka? Umiti ako, may buhol sa lalamunan. Hindi ko alam. Ngayon, alam ko na. Kinabukasan, ang bahay ay walang tao, sarado ang pinto, wala ng mga larawan. Walang bakas ng init ng gabing iyon. Tanging sa buhok ko, may maliit na itim na hair clip na hugis ahas. Hinawakan ko ito. Mainit at may buhay. Naintindihan ko na hindi ito katapusan, simula pa lang ito. Mga araw na iyon, ang bahay sa San Pablo ay parang panaginip, isang ilusyon na nakabitin sa pagitan ng alaala at balat. Bumalik ang lamig nang bumalik kami sa liliw, pero may nagbago sa akin. Nadama ko ito sa paraan ng paggalaw ko, sa pag-aayos ng buhok, sa pagtingin ko sa mundo. Nagbago rin si Emil. Nakikita ko ito sa paraan ng pagsasalita niya, mas mahinahon, sa tingin niya sa akin na may respeto at bagong kaalaman na parang naiintindihan niya ang isang bagay na hindi ko matukoy. Ang hair clip na hugis ahas ay naging aking anting-anting. Minsan, inilalagay ko ito sa nightstand, minsan ay dinadala ko ito sa pagtulog. Para bang humihinga ito. Isang umaga, habang naghahanda ako ng kape na may kanela, niyakap ako ni Emil mula sa likod.
Pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Sige, anak. Alam mo ba na may mga bagay din akong nararamdaman na iba? Dahan-dahan akong umikot at tiningnan siya. Ang mga mata niya ay madilim, matindi, parang kay tatay, pero may ilaw na hindi mula sa mundong ito. Mula pagkabata, naririnig ko ang mga bagay na hindi sinasabi ng tao, bumulong siya. At sayo, minsan sobrang lakas ng nararamdaman ko na sumasakit ako. Yinakap ko siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtanggap. Kaya dalawa tayo. Lumipas ang mga linggo. Bumalik kami sa aming mga nakagawi ang gawain, pero mas malinaw at buhay ang lahat. Hanggang isang araw, nang buksan ko ang mailbox, may maliit na kahon na binalot ng violet na papel. Sa loob, may silver pendant na may simbolo na nakilala ko mula sa larawan sa bahay sa San Pablo, isang bilog na may 3 linya na pinagtagpi-tagpi, at may kasamang sulat. Si Lilia ay hindi isang pagkakamali, siya ang pintuan. Hindi pa tapos ang apoy. Tumingin sa timog. Biglang dumilim ang langit. Dumaan ang isang buhawi ng alikabok sa lansangan. Nagniningning ang mga ilaw. Nakatayo si Emil sa pintuan, hawak ang pendant. Kailangan nating magpatuloy, di ba? Naghanda ako ng maliit na bag, mga mahahalaga lang, mga medyas na may borda, ang hair clip, ang pendant, at isang puting kandila. Lumabas kami bago magdilim. Ang bus terminal ay walang tao. Sumakay kami sa isang bus papuntang Baguio. Tahimik lang kami. Ang hangin ang pumipitik sa mga bintana. Nakapahinga si Emil sa balikat ko, ang kamay niya ay nakadapo sa braso ko. Hindi ako natatakot, nanay. Ako rin, sagot ko. Sa salamin ng banyo sa terminal, tiningnan ko ang sarili ko ng huling beses, bago sumakay sa bus, at naisip ko na hindi na lang ako si Raya, ang biyuda, ina, o nawawalang babae. Isa akong apoy. Nang ipikit ko ang mga mata, nakita ko si Lilia sa isip ko, sa isang kalye, may cream na Amerikana, lumilingon na parang hinihintay pa rin ako. At marahil, hinihintay niya nga ako. Naupo ako sa gilid ng puno ng mangga sa likod ng aming bahay sa Liliw, habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw. Ang mga huling sinag ng araw ay bumabagsak sa mga dahon, nagpapakulay gintong pula sa paligid. Dito ako lumaki, dito rin lumaki si Emil, ang aking anak na ngayon ay tila lumipas na ang kanyang pagkabata mula nang mawala si Javier. Ngunit ang puso ko, kahit na nabalot ng lungkot, ay unti-unting sumisigla sa mga bagay na hindi ko inaasahan. Hello, my name is Raya, I am 35 years old. Sa mga araw na ito, napagtanto ko na ang pagkawala ay hindi katapusan, kundi isang simula ng bagong kabanata sa aming buhay. Ang kwento ko ay nagsimula sa isang malamig na hapon nang mamatay si Javier, ang aking asawa. Ang aming buhay sa bayan ng Liliw ay naging tahimik, ngunit ang katahimikan ay puno ng mga tanong at pangarap na hindi ko pa nasasagot. Sa kabila ng lahat, nararamdaman ko na may apoy sa loob ko, isang apoy na nagpapaalala na ako ay buhay pa, at handa nang harapin ang bukas. Ang araw na iyon ay puno ng mga simpleng gawain, pagluluto, paghahanda ng pagkain, at pag-aalaga kay Emil. Ngunit sa puso ko, may isang bagay na nag-uumpisang magbago. Ang aming bahay na dati ay puno ng saya mula sa pagtawa ni Javier, ngayon puno ng mga alaala at mga tanong na walang sagot. Habang pinagmamasdan ko si Emil na naglalaro sa likod bahay, napansin ko ang bigat sa kanyang mga mata, ang pagdadalaga na hindi ko pa lubos na naunawaan. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala, nilapitan ako ni Emil at mahina niyang sinabi, "Nanay, gusto kong malaman kung paano tayo magiging masaya muli." Napangiti ako sa kanyang mga salita, ngunit alam kong hindi ganoon kadali ang sagot. Ang aming buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit sa bawat pagsubok, may pag-asa pa rin. Kaya't nagpasya akong harapin ang mga hamon at alamin kung paano kami makakabangon mula sa dilim. Sa susunod na mga araw, nagsimula akong maghanap ng mga paraan upang makatulong sa amin. Nagtrabaho ako sa pabrika ng tsokolate sa Sta. Rosa bilang tagalinis. Ang trabaho ay mahirap, ngunit ito ang paraan ko upang matustusan ang pangangailangan namin ni Emil. Sa pabrika, nakilala ko si Lilia, isang babae na may kakaibang aura, na unti-unting naging bahagi ng aming buhay. Siya ay may mga mata na puno ng lihim at mga ngiti na nagdudulot ng init sa malamig na mga gabi. Hindi ko maipaliwanag, ngunit tila may koneksyon kami na higit pa sa pagkakaibigan. Habang lumalalim ang aming pagkakaibigan ni Lilia, naramdaman ko ang pagbabago sa aking sarili.
Nagsimula akong muling magdamit ng mga makukulay na damit at unti-unti kong naibalik ang kumpiyansa sa aking sarili. Ang mga maliliit na bagay, isang bagong shampoo na may amoy vanilla, isang pares ng medyas na may borda ng lace, ay naging simbolo ng aking muling pagkabuhay. Sa bawat hakbang, unti-unting naibabalik ko ang ilaw na matagal nang nawala. Isang gabi, nang dumaan si Lilia sa aming bahay nang walang pasabi, dala ang aking asul na bestida, naisip kong may kakaibang nangyayari. Nang isuot niya ito, ang paligid ay napuno ng kakaibang enerhiya. Si Emil, na nakatayo sa pasilyo, ay tila nabighani sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng pagkamangha, ngunit may halo ring pagkalito. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang damdaming iyon, ngunit alam ko na may isang bagay na kailangang harapin. Nang dumating ang mga araw na iyon, napansin ko ang mga pagbabago sa aming relasyon ni Emil. Siya ay mas tahimik, mas malalim ang mga mata, at tila may mga salitang hindi niya masabi. Ako naman, sa kabila ng aking mga pangamba, ay natutong tanggapin ang mga pagbabago na ito. Ang aming tahanan ay puno ng mga lihim at mga damdaming hindi nabubunyag, ngunit sa kabila ng lahat, kami ay magkasama, isang ina at anak na parehong naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Ngunit ang kwento ay hindi rito nagtatapos. Sa likod ng bawat ngiti ni Lilia, may mga lihim na nagkukubli. Sa bawat yakap ni Emil, may mga tanong na hindi pa nasasagot. At sa puso ko, may apoy na patuloy na naglalagablab, naghahanap ng katotohanan at pag-asa. Sa mga susunod na araw, haharapin namin ang mga pagsubok na ito ng magkasama, ngunit may isang tanong na nananatili, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging buhay? At hanggang saan ako handang pumunta upang matuklasan ang sagot? Lumipas ang mga araw sa liliw na tila naglalakad kami sa pagitan ng liwanag at dilim. Hindi pa rin nawawala ang bigat sa aming tahanan, ngunit may mga sandali na para bang unti-unting bumabalik ang init na matagal nang nawala. Ang hangin sa bayan ay malamig, nagdadala ng amoy ng niyog at kape mula sa mga kalapit na tindahan, habang si Emil ay tahimik na nagbabasa sa ilalim ng lumang ilaw sa aming sala. Hello, my name is Raya, I am 35 years old. Sa mga panahong ito, napagtanto ko na ang pagkawala ni Javier ay hindi lang tungkol sa pagdadalamhati, kundi tungkol din sa pagtuklas ng sarili at pagharap sa mga bagong hamon ng buhay. Ang aming kwento ay isang paglalakbay ng isang ina at anak na naghahanap ng kanilang lugar sa mundo matapos ang isang malaking trahedya. Ang mga araw bago ang mga kakaibang pangyayari ay puno ng mga simpleng gawain, pagluluto ng adobo sa tanghali, pagtutulungan sa mga gawain sa bahay, at pag-aaral ni Emil sa kanyang mga asignatura. Ngunit sa kabila ng mga ito, may mga bagay na unti-unting nagbabago. Napapansin ko ang mga kakaibang tingin ni Emil sa akin, at ang mga lihim na pag-uusap na nagaganap sa pagitan namin na hindi namin sinasadya. Isang hapon, habang naglalakad kami sa palengke, nakasalubong namin si Lilia. Suot niya ang kanyang paboritong pulang sweater at maikling palda, na nagpapakita ng kanyang mga hita na balot ng puting medyas. Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim, at ang kanyang ngiti ay maihalong lambing at misteryo. Tinawag niya si Emil na ikampiyon na nagdulot ng kakaibang reaksyon mula sa anak ko, namula siya at napatingin sa lupa. Anak, huwag kang mahiyang maging sarili mo, bulong ko sa kanya habang pinipisil ang kanyang kamay. Ngunit mas lalo lamang lumalim ang aking pag-aalala ng gabing iyon. Habang nagwawalis ako sa kusina, bigla na lang pumasok si Lilian nang hindi ko makatok. May dalang aking asul na bestida na uniforme sa trabaho. Pwede ko ba itong subukan? Tanong niya na may ngiti na hindi ko mawari. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin. Pumasok siya sa banyo at nang lumabas, nakasuot siya ng bestida, basa ang buhok at walang sapatos. Ang hangin sa paligid ay tila bumigat, puno ng kakaibang enerhiya. Si Emil, na nakatayo sa pasilyo, ay tila hindi makagalaw, natitigilan sa kanyang nakita. Ang mga mata niya ay lumilipad mula sa mga binti ni Lilia, sa bordang sumilip sa ilalim ng bestida, hanggang sa akin. Sa tingin mo ba bagay sa akin? Tanong niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Emil. Hindi ko nasagot. Ang dibdib ko ay sumakit, parang may punit na lumalala sa bawat pintig ng puso ko. Gabi iyon, hindi ako makatulog. Narinig ko ang mga yabag ni Emil sa kwarto, ang kaluskos ng kutson, at ang pilit niyang paghinga. Ang imahe ni Lilia sa aking bestida ay hindi lumipas sa isip ko, paulit-ulit na bumabalik. Kinabukasan, wala na si Lilia. Iniwan niya ang isang sulat sa mesa, may nakasulat na,
salamat sa gabi. Maganda ka pa rin. Nandito lang ako para sa'yo. Hindi nagsalita si Emil sa almusal. Habang hinihiwa ang tinapay, tanong niya nang hindi tumitingin, babalik ba si Ginang Lilia? Umiling ako. Siguro, amoy masarap siya, parang dati ikaw. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na tumusok sa puso ko. May nagbabago at natatakot akong malaman kung ano. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang mga pagbabago sa aming tahanan. Ang dating tahimik na bahay ay puno na ng mga lihim at mga damdaming hindi namin kayang ipaliwanag. Si Emil ay naging mas tahimik, mas malalim ang mga mata, at ako naman ay natutong harapin ang mga pagbabagong ito na maihalong takot at pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman ko na may isang bagay na malapit ng mabunyag. Isang lihim na magbabago sa aming buhay magpakailanman. At sa puso ko, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Nang sumapit ang araw ng Lunes, ang simula ng aking bagong trabaho sa pabrika ng tsokolate sa Sta. Rosa, nanatili ang kaba at pag-aalinlangan sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang aasahan, ngunit alam kong kailangan kong maglakad ng matatag para sa amin ni Emil. Sa bawat hakbang na tinatahak ko, patungo sa pabrika, dala ko ang mga pangarap ng isang ina na nais protektahan ang kanyang anak kahit pa sa gitna ng unos. Hello, my name is Raya, I am 35 years old. Sa araw na iyon, nagsimula ang isang bagong yugto ng aking buhay, isang buhay na puno ng pagsubok at pag-asa. Ang aming tahimik na buhay sa Liliw ay unti-unting nagbago nang pumasok ako sa pabrika ng tsokolate, doon kung saan ang amoy ng kakao at tamis ay nagbigay ng kakaibang lakas ng loob sa akin. Sa kabila ng lungkot at pangulila, naramdaman ko ang muling pagkabuhay ng isang apoy sa loob ko. Pagpasok ko sa pabrika, sinalubong ako ng amoy ng tsokolate at mga makina na patuloy na humuhuni. Ang mga manggagawa ay abala sa kani-kanilang gawain, habang ako ay pinuntahan ng isang lalaki na may mga mata na pagod, ngunit puno ng pag-asa. Siya ang aking magiging supervisor. Simulan mo sa Lunes, ang sabi niya ng maiksi habang iniaabot ang uniforme sa akin. Hindi ko maiwasang mapangiti sa simpleng pagtanggap na iyon. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ni Emil na gising pa, nakayakap ng mahigpit. Nanay, salamat, sabi niya ng mailambing na bihira kong makita. Ang yakap niya ay parang isang pangakong magkasama kaming lalaban sa mga pagsubok ng buhay. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, umiyak ako nang hindi nagtago, pinakawalan ang bigat ng aking puso. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nasanay ako sa trabaho. Ang amoy ng tsokolate ay naging bahagi na ng aking araw-araw, pati na rin ang pawis at pagod sa katawan. Ngunit sa gitna ng hirap, may mga sandaling nakakagaan ang loob ko, lalo na kapag may mga simpleng papuri o ngiti mula sa mga kasamahan ko. Si Lilia, na dati kong kaklase sa boarding school, ay biglang naging madalas na dumadalaw sa akin. Minsan, may dalang pandikoko, minsan naman ay may ngiti na nagpapainit sa bawat gabi. Isang gabi, habang naglilinis ako ng kusina, biglang pumasok si Lilia nang hindi ko makatok. Nasa kamay niya ang aking asul na bestida na uniforme. Pwede ko bang suotin ito? Tanong niya na may mahiwagang ngiti. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, ngunit pinayagan ko siya. Nang lumabas siya mula sa banyo, nakasuot siya ng bestida, basa ang buhok, at walang sapatos. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang pagod sa hangin, isang enerhiyang hindi ko maipaliwanag. Si Emil, na nakatayo sa pasilyo, ay tila nawala sa sarili. Ang mga mata niya ay lumilipad mula sa mga binti ni Lilia, sa bordang sumilip sa ilalim ng bestida, hanggang sa akin. Hindi ko alam kung paano harapin ang mga damdaming iyon. Ang puso ko ay sumakit, parang may punit na lumalala sa bawat pintig. Gabi iyon, hindi ako makatulog. Narinig ko ang mga yabag ni Emil sa kwarto, ang kaluskos ng kutson, at ang pilit niyang paghinga. Ang imahe ni Lilia sa aking bestida ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Alam kong may mga bagay na kailangan naming harapin, ngunit hindi pa kami handa. Kinabukasan, wala na si Lilia. Iniwan niya ang isang sulat sa mesa na may nakasulat, "Salamat sa gabi. Maganda ka pa rin. Nandito lang ako para sa'yo." Hindi nagsalita si Emil sa almusal. Habang hinihiwa ang tinapay, tanong niya nang hindi tumitingin, babalik ba si Ginang Lilia? Umiling ako, siguro, amoy masarap siya, parang dati ikaw. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na tumusok sa puso ko.
Ang mga araw ay lumipas na puno ng mga lihim at mga damdaming hindi namin kayang ipaliwanag. Si Emil ay naging mas tahimik, mas malalim ang mga mata, at ako naman ay natutong harapin ang mga pagbabagong ito na maihalong takot at pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman ko na may isang bagay na malapit ng mabunyag, isang lihim na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Ngunit hindi ko pa alam na ang mga susunod na araw ay magdadala pa ng mas matinding pagsubok at mga tanong na kailangang sagutin. Ang apoy na unti-unting sumiklab sa puso ko ay hindi pa rin ganap na namatay at ang aming kwento ay patuloy na nagsisimula. Pasensya, ngunit hindi ako makakapagpatuloy sa kwentong ito. Sa bawat araw na lumilipas, hindi ko mapigilang mag-isip tungkol sa mga nangyari sa amin ni Emil at kay Lilia. Ang mga pangyayaring iyon ay tila isang unos na dumaan sa aming buhay, nag-iwan ng mga bakas na mahirap burahin. Hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Paano ba talaga namin haharapin ang mga sugat na ito? Paano namin maibabalik ang dati naming katahimikan, o kaya'y makakabuo ng bagong simula? Hello, my name is Raya, I am 35 years old. Sa gitna ng aking pag-iisip at pagdaramdam, napagtanto ko na ang bawat sugat ay may dalang aral, at ang bawat luha ay may katumbas na lakas. Hindi madali ang lumaban sa mga unos ng buhay, lalo na kung ang mga ito ay nagmumula pa sa mga taong pinakamalapit sa atin. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang malalim na pagnanais na hindi sumuko, isang pagnanais na protektahan si Emil at ang sarili ko mula sa mga panganib na hindi namin lubos na naunawaan. Ang mga gabi ay puno ng mga tanong at pag-aalinlangan. Palagi kong naaalala ang mga sandaling yakap ni Emil sa akin, ang kanyang mga mata na puno ng pag-aalala at takot, at ang kanyang mga salita na hindi ko lubos maintindihan. Minsan, nararamdaman kong siya ay nasa pagitan ng dalawa, ang mundo ng pagkabata na unti-unting nawawala, at ang bagong mundo na puno ng mga lihim at hamon. Naisip ko rin ang tungkol kay Lilia, ang babaeng tila may kakaibang kapangyarihan sa aming buhay. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga salita, at ang kanyang mga kilos ay nagdudulot ng halo-halong damdamin, lakas, takot, pag-aalinlangan at minsan ay pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang tunay niyang intensyon, ngunit hindi ko rin maitatanggi na may bahagi sa akin na nais makilala siya ng higit pa. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, naalala ko ang sinabi ng isang matandang babae sa amin noon sa San Pablo, na nagsabing ang mga lahi namin ay may kakayahang makita ang higit pa sa karaniwan na bumubukas ng mga pagnanasa, nagsasara ng mga sugat at minsan ay sumisira upang muling bumuo. Napagtanto ko na marahil ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa pagkawala o pagdurusa, kundi tungkol sa muling pagkabuo at pagtuklas ng mga bagay na matagal nang nakatago sa aming mga puso. Ngunit sa kabila ng aking mga iniisip, hindi ko maiwasang mag-alala sa hinaharap. Ano nga ba ang naghihintay sa amin? Ano ang mga lihim na malapit ng lumutang sa ibabaw? At higit sa lahat, paano kami makakahanap ng liwanag sa gitna ng dilim na ito? Hindi ko pa alam ang mga sagot, ngunit alam ko na kailangan kong maging matatag para kay Emil, para sa sarili ko, at para sa anumang darating pa sa aming buhay. Ang apoy na unti-unting sumiklab sa aking puso ay nagiging gabay ko, isang paalala na kahit gaano man kasakit ang nakaraan, may pag-asa pa rin sa hinaharap. Sa mga susunod na araw, haharapin namin ang mga pagsubok na ito ng magkasama, ngunit ang tanong ay nananatili, hanggang saan kami handang pumunta upang hanapin ang katotohanan at ang tunay na kalayaan. Hindi ko inakala na ang tahimik naming buhay sa Liliw ay mababago ng ganito kalaki. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa sala, biglang may kumatok sa pintuan ng malakas. Nang buksan ko, nakita ko si Lilia, hindi tulad ng dati, ang kanyang mga mata ay tila mailihim na bigat, at ang kanyang mukha ay may kakaibang seryosong ekspresyon na hindi ko pa nakikita. Hello, my name is Raya, I am 35 years old. Sa gabing iyon, nagsimula ang isang bagong kabanata ng kwento namin, isang kabanata na puno ng mga misteryo at hindi inaasahang pangyayari. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang nagbago si Lilia, ngunit naramdaman ko na may malaking bagay siyang ipapahayag, isang sikreto na maaaring magbago ng lahat. Pumasok siya sa bahay na parang may dalang isang mabigat na pasanin. Umupo siya sa harap ko habang si Emil ay tahimik na nanatili sa kanyang kwarto. Pinilit niyang humiti, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Raya, sabi niya nang may malamyos na boses, may mga bagay akong kailangang sabihin sa iyo. Mga bagay na matagal ko nang tinatago.
Hindi ko alam kung ano ang aasahan, ngunit handa akong makinig. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay unti-unting bumabalik ang dating Lilia, ngunit may mga aninong sumusunod sa kanya, mga aninong hindi ko kayang basahin. Sinimulan niyang kwentuhin ang mga lihim ng kanilang nakaraan sa boarding school, ang mga kakaibang karanasan na kanilang pinagdaanan, at ang mga kapangyarihan na unti-unti nilang nadiskubre. Ipinaliwanag niya na ang aming mga buhay ay hindi basta-basta, na may mga puwersang mas malaki kaysa sa aming mga sarili na gumagalaw sa likod ng mga pangyayari. Ngunit higit sa lahat, ibinahagi niya ang isang katotohanan na nagdulot ng takot at pag-asa sa akin, na si Emil ay may kakaibang kakayahan, isang regalo na maaaring maging sumpa o biyaya. Kailangan nating alagaan siya, sabi ni Lilia. At kailangan mo ring alamin ang iyong tunay na sarili. Hindi ko maintindihan agad, ngunit ang mga salita niya ay tumimo sa puso ko. Ang buhay namin ni Emil ay hindi na magiging ganoon lang simple, at may mga bagay na kailangan naming harapin ng magkasama, kahit na hindi namin ito lubos na naunawaan. Sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa sofa, iniisip ko ang mga sinabi ni Lilia. Ang apoy na dati kong inakalang naglalaho ay muling sumiklab, ngunit ngayon ay may kasamang takot at pag-asa. Ano nga ba ang kahulugan ng lahat ng ito? Paano ko mapoprotektahan si Emil at ang sarili ko sa mundong puno ng mga lihim at panganib? Hindi ko pa alam ang buong kwento, ngunit alam ko na ang aming buhay ay magbabago ng tuluyan. At sa kabila ng lahat, handa akong harapin ang mga pagsubok na ito, sapagkat ang pagmamahal ko kay Emil ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Ang kabanatang ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim at mas mapanganib na paglalakbay, isang paglalakbay na magdadala sa amin sa mga lugar na hindi namin inakala at magbubukas ng mga pinto na matagal nang nakasarado. At sa puso ko, alam kong hindi ako nag-iisa. Hindi pa ako makapaniwala sa mga sinabi ni Lilia. Ang mga lihim na iyon, na parang isang abo na matagal nang nakatago, ay unti-unting bumalik na nagliliyab sa aking isipan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi mula sa pabrika, may narinig akong mga yabag sa dilim ng kalye. Nang lumingon ako, nakita ko si Emil na nakatayo sa ilalim ng ilaw, ay hawak na maliit na kahon na kulay ube. Hello, my name is Raya, I am 35 years old. Sa gabing iyon, unti-unting bumukas ang pinto ng mga bagong misteryo sa aming buhay. Ang kahon na hawak ni Emil ay tila may dalang mga sagot, ngunit kasabay nito ang mga bagong tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Ang aming mundo ay unti-unting nagiging masalimuot, at ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Binuksan ni Emil ang kahon sa harap ko. Sa loob ay may isang pendant na gawa sa pilak, may kakaibang simbolo na hindi ko maintindihan, isang bilog na may 3 linya na magkakapatong. May kalakip ding sulat na may tinta na tila naglalabas ng amoy kandila at kanela. Raya, sabi ni Emil, ito ang mula kay Lilia. Sabi niya, hindi pa tapos ang apoy. Tumingin sa timog. Hindi ko alam kung paano tumugon. Ang pendant ay malamig sa aking kamay, ngunit may kakaibang init na unti-unting kumakalat sa aking dibdib. Ang sulat ay puno ng mga pangako at babala, na tila naghihintay na kami ay maglakbay sa isang landas na puno ng panganib at pag-asa. Kinabukasan, nagpasya kaming umalis bago sumapit ang umaga. Nag-impact kami ng kaunti lamang, mga damit, ilang pang-araw-araw na gamit, at ang pendant na iyon. Sa aming pag-alis, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat, ngunit kasabay nito ang pag-asa na makakahanap kami ng mga sagot sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa aming isipan. Ang biyaheng papuntang timog ay puno ng katahimikan. Ang hangin sa labas ng bintana ay malamig, at ang mga punong kahoy ay tila mga anino na sumusunod sa aming paglalakbay. Si Emil ay nakadapo ang ulo sa aking balikat, at sa kanyang mga mata ay mailiwanag ng tapang na hindi ko inaasahan mula sa isang batang tulad niya. Nang marating namin ang bayan ng San Pablo, napansin ko ang kakaibang kapaligiran, ang mga bahay ay mababa at may mga kalawangin na bakod, ang mga aso ay tahol ng tahol sa dilim, at ang hangin ay maihalong amoy ng rosemary at kandila. Sa dulo ng isang makipot na kalye, nakita namin ang isang bahay na may pintuan na kulay lila, may gintong kandado sa hugis ng kalahating buwan. Sa harap ng pintuan, may isang babae na may kulay abo na alampay at malalalim na matang kulay abo na nakatingin sa amin nang may paghihintay. Raya, sabi niya nang may malumanay na tinig, matagal na kitang hinihintay.
Sa loob ng bahay, ang amoy ng rosemary, natunaw na kandila, at usok ng fireplace ay bumalot sa amin. Sa mga dingding, may mga lumang larawan ng mga babae sa iba't ibang panahon, may suot na mahahabang bestida o pantalon pang isda. Isa sa mga larawan ay nagpapakita ng tatlong babae, si Lilia, ako, at isang babae na si Ina. Napabalik ang alaala ng boarding school, ang mga lihim na pag-uusap, at ang mga pagnanasa na matagal nang itinago. Ito ang simula ng tunay na paglalakbay mo, Raya, sabi ng babae. Hindi ka lang ina. Isa kang daluyan, isang apoy. May kapangyarihan kang hindi mo pa lubos na naunawaan. Habang nakaupo ako sa tabi ni Emil, ramdam ko ang init ng apoy sa fireplace, at ang malamig na hangin sa labas ay tila nagbabanta ng mga bagong pagsubok. Ngunit sa kabila ng takot, may liwanag na unti-unting nagliliwanag sa aking puso. Isang liwanag na nagsasabing hindi pa ito ang katapusan, kundi simula pa lamang. At sa sandaling iyon, alam kong handa na kaming harapin ang anumang darating, kasama ang mga lihim, mga panganib, at ang apoy na patuloy na naglalagablab sa aming mga puso. Ang gabing iyon sa bahay sa San Pablo ay tila isang panaginip na hindi ko malilimutan. Ang init ng fireplace ay sumasalubong sa lamig ng hangin sa labas, at ang mga anino ng mga lumang larawan ay parang bumubulong ng mga kwento ng nakaraan. Si Emil ay nakapikit, nakabalot sa kumot, habang ako naman ay hindi mapakali sa mga iniisip. Pakiramdam ko ay unti-unting nagiging apoy ang bawat emosyon sa loob ko, matindi, malakas, at hindi na mapipigil. Hello, my name is Raya, I am 35 years old. Sa gabing iyon, naramdaman ko ang tindi ng mga pangyayari na parang apoy na unti-unting sumisiklab sa aking puso. Ang mga damdamin ko ay naglalaro sa pagitan ng takot, pag-asa, at isang kakaibang kapangyarihan na hindi ko pa lubos na naunawaan. Ang aming buhay ay hindi na magiging simple, at ang apoy na ito ay magsisilbing gabay at pagsubok sa aming paglalakbay. Habang nakaupo ako sa tabi ni Emil, napansin ko ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, isang liwanag na puno ng tapang at pagnanais na malaman ang mga lihim ng mundo. Sa kabila ng kanyang murang edad, ramdam ko ang bigat ng mga responsibilidad na dala niya, at ang kanyang pagnanais na protektahan ang akin at ang aming pamilya. Sa mga sandaling iyon, naisip ko ang mga salitang sinabi ng babae sa amin sa bahay, na ako ay isang apoy, isang daluyan ng mga lihim at kapangyarihan. Hindi ko maiwasang mag-isip kung ano pa ang mga bagay na hindi ko pa nalalaman tungkol sa aking sarili at sa aming pamilya. Ang mga tanong ay patuloy na bumabalot sa aking isipan, ngunit alam ko na kailangan kong maging matatag, hindi lamang para sa sarili ko kundi para kay Emil. Sa madaling araw, nagising ako ng may kakaibang pakiramdam. Ang maliit na itim na hair clip na hugis ahas na iniwan ko sa gabi ay tila may buhay, kumikislap sa liwanag ng umaga. Hinawakan ko ito ng mahina, at naramdaman ko ang init na nagmumula rito, isang paalala na ang aming kwento ay hindi pa tapos, at ang apoy ay patuloy na naglalagablab. Lumabas kami sa bahay, at ang hangin ay malamig ngunit puno ng pangako. Ang mga larawan sa dingding ay nawala, at ang pintuan ay sarado, na parang isang lihim na nakatago sa likod nito. Ngunit sa puso ko, alam kong may mga sagot na naghihintay sa amin sa susunod na mga hakbang ng aming paglalakbay. Ang gabi ay nagtapos, ngunit ang apoy ay hindi. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, dala namin ang init at liwanag na ito, na siyang magsisilbing gabay sa dilim ng mga pangyayari. Ang aming buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit ang apoy na ito ang magpapatibay sa amin upang harapin ang anumang darating. At sa puso ko, alam kong ang kwento namin ay isang apoy na hindi kailanman mamamatay, isang apoy na patuloy na magliliyab sa kabila ng lahat ng unos at dilim. Ang pagbabalik namin sa Liliw ay tila pagbalik sa isang mundo na pamilyar, ngunit puno ng pagbabago. Ang lamig ng hangin ay bumabalot sa akin, ngunit sa kalooban ko, may apoy na patuloy na naglalagablab, isang apoy na hindi na mautal o mapipigilan. Sa bawat hakbang na aking tinatahak, ramdam ko ang bigat ng mga nakaraang araw, ngunit higit doon, ramdam ko rin ang lakas na nagmumula sa mga bagong kaalaman at mga lihim na aming natuklasan. Hello, my name is Raya, I am 35 years old. Sa pagbabalik namin, dala namin ang mga aral at mga alaala mula sa bahay sa San Pablo, pati na rin ang pendant na may kakaibang simbolo, isang paalala ng aming bagong simula. Ang aming buhay ay hindi na magiging ganoon lang simple, ngunit handa na kaming harapin ang mga hamon na darating, dala ang apoy na nagsisilbing gabay at lakas. Si Emil ay nagbago.
Mas matatag, mas maingat, at tila may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Ang aming mga araw ay puno ng mga bagong ritual, pagluluto ng mga simpleng pagkain, pag-aaral ng masigasig, at pag-aalaga sa isa't isa sa kabila ng mga unos. Ngunit sa likod ng lahat, naroon ang isang malalim na pag-unawa na kami ay hindi nag-iisa sa laban na ito. Isang araw, nang buksan ko ang mailbox, may natagpo ang maliit na kahon na binalot sa violet na papel. Sa loob, isang silver pendant na may simbolo na nakita ko na dati, ang bilog na may 3 linya na magkakapatong. Kasama nito ang isang liham, Raya, hindi pa tapos ang apoy. Tumingin sa timog. Hindi ko maiwasang manginig ang mga kamay habang binabasa ang sulat. Ang mga salita ay puno ng pangako at babala na nag-udyok sa amin na magpatuloy sa aming paglalakbay. Ang langit ay biglang nagdilim at isang bagyo ng alikabok ang dumaan sa aming bayan. Ang mga ilaw ay kumurap at ang hangin ay puno ng mga sulyap ng pagkabahala. Sa pintuan, si Emil ay nakatayo, hawak ang pendant sa kanyang kamay. Kailangan nating magpatuloy, di ba? Tanong niya. Tumango ako, damang-dama ang bigat ng responsibilidad at ang init ng pagmamahal. Nag-impact kami ng maliit na bag, dala ang mga mahahalagang bagay, mga medyas na may borda, ang hair clip na hugis ahas, ang pendant, at isang puting kandila. Lumabas kami bago magdilim, handang harapin ang mga bagong pakikipagsapalaran. Habang sumasakay kami sa bus papuntang Baguio, tahimik kami. Ang hangin ang nag-iisang musika sa aming paglalakbay. Si Emil ay nakadapo ang ulo sa aking balikat, at sa kanyang mga mata ay mailiwanag ng pag-asa at tapang. Sa salamin ng banyo sa terminal, tiningnan ko ang sarili ko ng huling beses, bago sumakay sa bus, at naisip ko na hindi na lang ako si Raya, ang biyuda, ina, o nawawalang babae. Isa na akong apoy, isang apoy na naglalagablab, handang sumiklab kahit anong bagyo ang dumaan. At habang nakapikit ako, nakita ko si Lilia sa isip ko, sa isang kalye, may cream na Amerikana, lumilingon na parang hinihintay pa rin ako. At marahil, hinihintay niya nga ako. Ang kwento ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Ang apoy ay patuloy na naglalagablab,